Magandang araw po sa ating lahat. Welcome again sa Pulsot YT channel. Ngunit bago dyan, ay shoutout nga pala sa aking videographer, ang editor, na si Sir Renz Nuto, ganun din ang aming director na si Sir Ludovico Lagisma. Okay, ngayon ay inyong mapapanood ang video na naman para sa ating mga mag-aaral na kasalukuyang nag-aaral para sa Modular Distance Learning. Pagkatapos nyo pong mapanood, ay huwag nyo pong kalimutang i-click ang like, share, and subscribe po kapag hindi pa kayo nakapag-subscribe. Muli, maraming salamat. God bless everyone. Magandang araw sa mga bata, lalong-lalo na sa mga mababait, matyaga at masisipag na mga magulang na gumagabay sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ang video lesson na ito ay inihahandog para sa mga mag-aaral sa Western Cayapa District. Ito ay ginawa sa pangunguna ng aming District in Charge, Sir Arnel M. Batalla. Ako si Teacher Maricel, gagabay, tutulong sa inyo sa asignaturang Araling Panlipunan, ika-4 na baitang Week 5. Bago natin ipagpatuloy, gusto ko lang ipaalala ang ilang health protocols na dapat o kailangan nating gawin kahit nasa loob tayo ng ating bahay o di kaya kahit nasa labas. Una, ang paggamit ng face mask. Ito ang face mask. O di kaya gamitin natin ang ating face shield. Ganyan. Okay. Ngunit, mag-isa ako dito sa classroom kaya hindi ko na kailangan gamitin ang mga ito. Pangatlo ay ang palaging paghugas ng kamay gamit ang sabon. O ayan ang ating 3 health protocols. Huwag kalimutan ang 3 health protocols natin, gawin natin kahit tayo ay nasa bahay. Sa ating pagpapatuloy, siguraduhin muna natin o i-check muna natin kung nasa inyo o hawak ninyo ang inyong learning activity sheet sa Araling Panlipunan Week 5. Ito yung learning activity sheet natin sa Week 5. Isa pa na kailangan ninyong ihanda ay ang inyong learning materials o ang inyong aklat sa Araling Panlipunan dahil ito ang gagamitin natin sa pagsagot ng inyong learning activity sheet. Okay. Hawak na ba ninyo? Pwede na nating umpisahan ang ating learning activity sheet sa Week 5. Tinalakay sa nakaraang aralin ang katangian ng Pilipinas bilang isang bansang insular. Nalaman mo rin ang kahulugan ng bansang insular. Nasa likod ko ang isang mapa ng Pilipinas. Sa nakaraang aralin, inyo ring tinalunton ang mga anyong lupa na nakapalibot, anyong lupa at anyong tubig na nakapalibot sa ating bansang Pilipinas, kaya ito tinawag na bansang insular. Nandyan ang Pacific Ocean, sa baba nandyan ang Dagat Celebes, nandyan din ang Bashi Channel at ang West Philippine Sea. Yan ang dahilan kung bakit tinawag ang Pilipinas na bansang insular. Okay, so yan yung nakaraang lesson. Ngayon naman ay ating pag-aaralan ang iba't ibang anyong lupa at anyong tubig sa ating bansang Pilipinas. Tandaan mga bata ha, pagkatapos ng araling ito, kailangan ninyong paghambingin ang pangunahing anyong lupa at anyong tubig sa ating bansa. Hey, ready na? Pag-aralan muna natin ang iba-ibang anyong lupa sa ating bansang Pilipinas. Tingnan natin ang iba't ibang larawan nito. Una, ito ay ang kapatagan.
Ang kapatagan ay isang patag o malawak na anyong lupa. Ang halimbawa nito ay makikita sa gitnang Luzon. Kaya nga palagi silang nababaha pag may bagyo dahil ito ay patag na lugar. Sunod ay ang bundok. Ito ang pinakamataas na anyong lupa. Halimbawa na dyan ang Bundok Apo. Ito yung pinakamataas na bundok na matatagpuan sa ating bansa. Susunod dito, anyong lupa na burol. Okay, ito ay isang halimbawa ng burol. Pinakatanyag na burol sa ating bansa ay ang Chocolate Hills na matatagpuan sa Carmen, Bohol. Susunod ay ito ay talampas. Ang talampas naman ay patag na anyong lupa sa ibabaw ng bundok. Halimbawa ay ang talampas ng Baguio. Ayan. Okay, so, yan ang iba-ibang pangunahing anyong lupa sa ating bansang Pilipinas. Okay. Huwag kayong mag-alala kapag hindi ninyo nakuha ang mga ito, maaari ninyong tingnan sa ating aklat sa pahina 53 hanggang 63. Susunod naman ay ang iba-iba o ang pangunahing anyong tubig sa ating bansa. Una ay ang karagatan. Ang karagatan ang pinakamalawak, pinakamalalim na anyong tubig sa ating bansa. Susunod ay ang dagat. Ang dagat naman nakikita natin sa larawan, tulad din ng sa karagatan, ito ay walang hangganan. Halos lahat na lang makikita mo hanggang sa dulo, ito ay tubig. So ang dagat, ito ang pangalawang pinakamalawak na anyong tubig sa ating bansa. Susunod naman ay ang Ang luok. O ayan, makikita sa ating larawan, halimbawa nito ay ang luok ng Maynila. Ito ang ginagawang daungan ng mga barko na dumarating sa ating bansa. Susunod ay ang gulpo. Ayan, ang gulpo. Ang gulpo naman, tulad din ng sa luok, halos naliligiran ito ng lupa. Ito ay bahagi rin ng karagatan. O, tingnan ninyo, ito ay bahagi rin ng karagatan, ngunit karaniwang ito ay nasa bukana ng dagat. Okay. So, yan ang mga pangunahing anyong tubig sa ating bansang Pilipinas. Tulad nga ng sabi ko kanina, huwag kayong mag-alala kung hindi ninyo masyadong nakuha yung mga ipinakita kong larawan dahil ito ay nasa aklat din natin na araling panlipunan. Okay. So, umpisahan na natin sagutin ang palaisipan sa gawain 1. Okay. Nasa gawain 1 na tayo dito. Gawain 1, ang panuto ay punan ang mga kahon ng salitang bubuo sa inilalarawan sa bawat bilang na pahalang at pababa. Kapag pahalang, ang gagawin mo ang pagsulat, paganyan siya. Pababa naman, of course, paganyan. Hey, una, lalawigan na katatagpuan ng bulkang Pinatubo. Makikita sa ating aklat yan. Panglima na pahalang, ang tanyag na burol sa Carmen, Bohol. Ayan yung panglima, isulat doon ang inyong sagot. Nakuha? Sunod,
yung pangpito, ang bundok na nasa lalawigan ng Pampanga. Pangpito, ayan yung pangpito. 8, ang kilalang bulkan sa Pilipinas na may halos perpektong kuno. Sunod, ang gulpo na matatagpuan sa pagitan ng Quezon at Camarines Sur. Ayan, yung pangsyam dyan. Ilang letra lang yan? 1, 2, 3, 4, 5 letra lang yan. Susunod naman ay ang pababa. Nasa pababa na tayo. Dun sa may pangalawa. Ayan yung pangalawa. 3 letra. Mas madali na naman ang number 2 pababa. Pinakamataas na bundok sa bansa. Ayan, ipinakita ko ang larawan kanina. Ipinakita ko yung larawan ng pinakamataas na bundok sa bansang Pilipinas kanina. Ayan, 3 letra lang. Napakadali. Tapos na. Pangatlo, pinakamababang hanay ng bundok sa bansa. Ito naman yung hindi naman siya sa kataasan, ngunit mas mababa ito. Sunod, pang-4, dagat sa pagitan ng Palawan at Mindoro. Pwede rin natin itong tingnan sa mapa. Dagat sa pagitan ng Palawan at Mindoro. Ito yung Palawan natin. Dagat na makikita doon. Ayan, madali lang yan. Sunod naman ay ang dagat sa gawing timog ng bansa. Kapag alam natin ang iba't ibang direksyon, titingin ka lang sa mapa, alam mo na ang sagot. At ang pang-6, ito na yung panghuli. Isang halimbawa ng gulpo na nasa Pangasinan. Saan natin isasagot yan? Dito sa may bilang ng 6, pababa yan. Okay, tapos na ang palaisipan sa gawain 1. Ngayon naman ay sa gawain 2. Ipinapaalala ko mga bata, kapag hindi ninyo natapos yung palaisipan sa gawain 1, maaari ninyong balikan pagkatapos. Naintindihan? Okay, sa gawain 2 na tayo. Ang panuto dito ay gumawa ng paghahambing sa mga pangunahing anyo ng lupa at anyo ng tubig. Isulat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga ipinaghahambing sa bawat bilang. Hindi lahat ng anyong tubig at anyong lupa ay inyong paghahambingin. Ang mga ibinigay lamang dito ang inyong paghahambingin. Nakuha? Naintindihan ba ninyo? Okay, so yung number 1, yung una ang kapatagan at talampas. Ito yung igawan ninyo ng paghahambing. Isulat ang kanilang pagkakatulad. Isulat ang kanilang pagkakaiba. Number 2, ang bundok at burol. Ayan, bundok at burol, ipinakita ko kanina sa inyo. Makikita sa larawan pa lamang, malalaman o alam mo na ang pagkakaiba nito. Ayan, madali lang ang mga yan. Then, pangatlo, ang kipot at channel. Kipot at channel ang paghahambingin. At ang pang-4, hanggang 4 lang ito, look at gulpo. Okay, maaari ninyong balikan ang gawain to pagkatapos natin. Naintindihan? Okay, gawain 3. Ano naman ang nasa gawain 3? Kopyahin ang mga charts sa notebook. Ayan, kopyahin ninyo ang charts sa inyong mga notebook. Punan ng mga hinihinging impormasyon. Maaari nating makuha ang mga kasagutan sa ating aklat. Or
Kapag nakita mo yung pinakita kong larawan kanina, nakinig ka sa mga sinabi ko, ayan, madali mong masasagutan ang gawain 3. Ayan, mga pangunahing anyong lupa sa bansa. Sa unang column, nandyan ang anyong lupa. Ilan ito? 4 din. Sa pangalawang column naman ay ang paglalarawan. Halos may kapag-kapareho sila sa gawain 2, ngunit sa column 3, sa pangatlong column, ito ay halimbawa. So magbibigay ka ng halimbawa ng mga anyong lupa. Ganon din sa ibaba. Ito nga lang ay ang mga pangunahing anyong tubig sa ating bansa. May mga anyong tubig, sunod na column ay paglalarawan, and then pangatlo ay halimbawa. Naintindihan? Okay. Magbibigay tayo ng halimbawa. Dito sa anyong tubig. Anyong tubig, ilog. O ayan, ilog ang halimbawa natin. Paglalarawan, ito ay paliko-liko at ang tubig ay papunta rin sa dagat. Bawa nito ay ang pinakamahabang ilog sa ating bansa, ang ilog ng Cagayan. O ayan, ganyan ang gagawin natin sa gawain 3. Okay, bibigyan ko kayo ng ilang mga minuto ng pagsagot dito. Ayan, maaari kayong magpatulong sa inyong mga magulang, nanay at tatay, o di kaya kung sino man ang kasama ninyo na nagtuturo, gumagabay sa inyo. Okay, ayan. Madali lang yan kung hawak ninyo ang inyong aklat sa araling panlipunan at saka kapag nakinig kayong mabuti sa mga ipinakita kong larawan kanina. Okay, maaari ninyong balikan yan mamaya. Sunod naman ay ang gawain 4. Ano naman kaya ang gagawin natin sa gawain 4? Sa gawain 4, isulat ang salitang wasto kung ang ipinapahayag sa pangungusap ay tama. At isulat naman ang hindi wasto kung ang ipinapahayag naman ng pangungusap ay mali. Okay. Mayroon tayong halimbawa dito sa una. O ayan. Higit na malalim ang dagat kaysa karagatan. Ito ay hindi wasto. Ano ang dapat? Ang karagatan o higit na malalim ang karagatan kaysa dagat. Yun ang tamang sagot. O, ulitin ko, anong na naman ang isusulat natin kung tama ang pahayag? Wasto. Kung ito naman ay mali, isulat natin ang hindi wasto. O, number 1. Una, ang burol ay mataas na anyong lupa, ngunit mas mababa kaysa bundok. Oh, ano? Anong pahayag yan? Ito ba ay wasto o hindi wasto? Pangalawa, tulad ng kapatagan, may patag at malawak din ang talampas kahit ito ay mataas na bahaging lupa. Ulitin ko Tulad ng kapatagan, may patag at malawak din ang talampas kahit ito ay mataas na bahaging lupa. Madali lang yan. Pangatlo, ang bundok ay tulad ng bulkan. Ang pagkakaiba lamang ay ang bunganga ng tuktok nito. Ulitin ko, ang bundok ay tulad ng bulkan. Ang pagkakaiba lamang ay ang bunganga ng tuktok nito. Pang-apat,
Ang lambak ay tulad din ng kapatagan na may patag at malawak na lupain na nasa pagitan lamang ng bundok. Panglima, ang gulpo ay tulad din ng look na halos naliligiran ng lupa. Pang-anim, ang look at channel ay parehong bahagi ng dagat. Ang look at channel ay parehong bahagi ng dagat. Pampito, higit na malawak at malaki ang karagatan kaysa dagat. Higit na malawak, malaki ang karagatan kaysa dagat. Ano yan? Wasto o hindi wasto? Malapit na tayong matapos. Pangwalo na tayo. Ang kipot at channel ay parehong nagdurugtong sa dalawang malalaking anyong tubig. Ulitin ko, ang kipot at channel ay parehong nagdurugtong sa dalawang malalaking anyong tubig. Malapit na, pang-siyam. Ang gulpo at ang dagat ay parehong bahagi ng karagatan. Ulitin ko, ang gulpo at ang dagat ay parehong bahagi ng karagatan. Panghuli, pang-sampo. Ang tubig sa lawa at ilog ay hindi maalat. Okay. Ang tubig sa lawa at ilog ay hindi maalat. Ano yan? Wasto o hindi wasto? Okay. Tapos na ang gawain 4. Madali lang yan, mga bata. Sunod naman ay ang gawain 5. Ano ang panuto nito? Gustong-gusto ninyo ito. Hanapin sa hanay B ang lugar na katatagpuan ng tinutukoy na halimbawa ng anyong lupa at anyong tubig sa bawat bilang sa hanay A. Ayan. Ito yung hanay A, ito naman yung hanay B. Pagdugtungin lang kung saang lugar matatagpuan ang mga anyong tubig at anyong lupa. Madali lang yan. Ayan. Number 1, dagat, sulok. Saan ito matatagpuan? Hanapin sa hanay B. Ito ba ay matatagpuan sa Davao? Sa gawing hilaga ng bansa? O di kaya'y matatagpuan ito sa Laguna? Madali lang yan, mga bata. Sunod naman ay ang Bashi Channel. Ayan, sa mapa natin sa likuran. At ang mapa din ng Pilipinas ay nasa aklat natin. Makikita natin sa ating aklat ang mapa ng ating bansang Pilipinas. Kung ano ang larawan o kung ano ang itsura ng ating mapa dito, ganon din sa ating aklat, makikita mo ang lokasyon ng Bashi Channel. Okay. Next ay ang kipot ng San Juanico. Kipot ng San Juanico, kung alam mo kung saan matatagpuan ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas, nandun din ang kipot ng San Juanico. Ayan, madali. Number 4, lawa ng Lanao. Ayan. Then, number 5, talon ng pagsanhan. Talon ng pagsanhan. Ito yung false sa English. Number 6, gulpo ng Sibunek. Nasa aklat natin yan. Nakita ko. Basahin ninyo sa aklat. Alam na natin ang sagot. Pang-7 ay bundok. Saan kaya natin matatagpuan ang bundok? Maaari bang makikita natin ito sa Laguna, sa Lanao del Sur, o di kaya sa pagitan ng Palawan at Mindoro? Pang-9, malapit na tayong matapos, mga bata. Ang lambak ng Cagayan. Ayan, ipinakita ko sa inyo kanina sa ating larawan ang halimbawa ng lambak. Nakasulat pa doon
kung saan matatagpuan ang lambak ng Cagayan. At ang panghuli, ang pangsampo sa gawain 5 ay ang bundok Apo. Ito na yata yung pinakamadali. Ayan, hanapin ang lokasyon ng bundok Apo. Makikita ito sa Hanay B. Okay, tulad ng ipinapaalala ko kanina sa inyo, kapag hindi ninyo natapos ang ilang mga gawain, mula gawain 1, 2, 3 hanggang 5, maaari ninyo itong balikan. At isa pa na pinapaalala ko sa inyo, maaari ninyong buklatin ang inyong aklat sa pahina 53 hanggang 63. Ayan, tapos na natin ang pang-5 linggo sa Araling Panlipunan. Good luck mga bata. Maraming salamat. Maraming salamat sa panonood sa bidyong ito. Pakishare lamang po sa ating mga kaibigan para matulungan po ang kanilang mga anak. Huwag po nating kaligtaan, Pulsot YT Channel. Thank you and God bless.